Hello everybody! Good afternoon. For today's video ay samahan niyo kung gagawa ko ng kape dahil nga po merienda time. So since karating na natin ng palengke ay nagutom yung aking bituka or yung aking bulate. So gawa lang tayo ng kape. Habang nandun ako kanina sa palengke, may naka-encounter ako na Philippine store na terminate siya on the spot. So ang nangyari kasi sa kanya, ano yata, parang may warning or something na gano'n na sa kanya. Yung amo niya is police. Tapos nag-away itong si Pilipina or yung katulong tsaka yung babae, yung amo niyang babae. Then after that, nandun yung amo niyang lalaki na police din. Tapos pinababa siya na hindi siya binayaran yung wala ding reason or yung termination letter. Tapos hindi rin siya binayaran ng 1 month, ay ano ba yung on the spot na bayad o yung pag on the spot termination sa kanya, yung 1 month niyang salary, tapos yung bayad niya ng 1 month, kasi bukod kasi yun, pagka terminate ka kasi may 1 buwan kang sahod plus yung terminate, ganun yung ano, parang may mga makukuha ka pa na bayad galing sa kanila. Tapos kung ano yung kailangan, plane ticket, food allowance, mga ganun. Tapos pag on the spot ka na i-aalisin or i-terminate ka nila, ay meron kang 14 days to stay here in Hong Kong. So, ang nangyari sa kanya kasi, pinababa daw siya ng amo niya na hindi siya binigyan ng reason or kung ano yung termination letter niya, wala man lang kahit na anong rason. So, blanco. Tapos, hindi rin siya binayaran o walang binigay sa kanya yung amo niya. Hindi siya binayaran ng kahit na magkano. So, sabi ko sa kanya, pwede siyang mag-complain or pumunta na lang siya kasi may time pa naman. So, ano pa yun kanina 3. May time pa siyang pumunta, nandito ako sa typo. So sabi ko sa kanya, may time ka pa na pumunta ng labor, dumiretso ka na doon. Hindi ko rin talaga alam kung ano talaga yung kasalanan. Pero ang pinag-awayan daw nila is about sa tissue lang. Yung about sa tissue yung pinag-awayan nila. Tapos sumagot-sagot yung katulong, sinagot niya yung amo niyang babae kasi siguro punong-puno na rin siguro doon sa amo niyang babae. Sabi ko nga sa kanya, matagal ka na ba dyan sa amo mo? Sabi ko. Sabi niya, 2 years and 6 months, kare-renew lang daw. Tsaka kababalik lang daw. Parang nung nag-renew, hindi siya umuwi kaagad. Tapos umuwi, tapos bumalik. Ganon. Pero 2 years and 6 months na siya doon sa amo niya. So, yun, kwentuhan time tayo. So, yun yung nangyari sa kanya. 2 years and 6 months siya doon sa amo niya. Tapos, terminate siya because of tissue lang. Ganun kababaw yung mga ano. Hindi naman natin hawak kasi yung utak, ma-pride kasi sila ang amo, ganun. Yun yung hindi natin kahit na tissue lang yung dahilan. Dati daw, parang may warning, mga something, ganun, may warning na daw. Tapos sinasagot-sagot daw yung, palasagot din yung katulong. Siyempre tayo mga Pilipina, pag nasa, ano tayo, sumasagot talaga tayo. Sa kanya kasi sabi, sinagot daw niya kasi siguro, napuno na siya dun sa amon niyang babae. Tapos, sabi niya, sige, sumasagot-sagot ka pa, sabi daw ganun. Sumasagot-sagot ka pa, iti-terminate na kita ngayon din, sabi ganun daw ng amo niyang babae. So, nandun yung amo niyang lalaki. So, sinabi na, kailangan bayaran niyo ako ng ganito. Sabi ng amo niya, kasi police, bumaba ka na ganyan. Hindi ako bababa kasi hindi mo ako binayaran. Wala kayong binayad sa akin. Tapos, wala akong termination letter, mga ganun. Tapos, sabi ko, pumunta ka ng labor. Doon ka makapag-settle sa amo mo. Tapos, para kung magkano yung babayaran, makuha mo lahat yung kung magkano yung dapat. Tapos,
kasi bumaba ka na hindi nila binayaran, as in blanco ka, kahit nasasabihin na tumawag ka ng pulis na pulis yung amo mo, parang hindi ko alam, hindi ba bakit ganun, pero bawal, kung tusun bawal talaga na bumaba. Pwede ka na bumaba kung ayaw talaga nila magbayad, tapos punta ka ng labor, doon na mag-settle. Tapos, kahit na mang mistake, kasi sabi ng amo niya, hindi kita bibigyan ng termination letter kasi ang dami mong mistake na ginawa, sabing ganon. Kahit na kahit na anong mistake ang ginawa mo, ginawa ng katulong, bigyan mo ng termination letter, bigay mo doon, ilagay mo doon kung ano yung reason, hindi yung ganun na, hindi kita bibigyan dahil ang dami mong ginawang mali. Ang dami mong ginawang palpak, ganun. Kahit na pumalpak pa siya ng buong meron at meron. Sabihin mo kung ano yung talagang ginawa niya, bakit mo siya i-terminate. Ganun, di ba? Ganyan minsan ang amo dito. Mga unfair talaga. Mapipili lang talaga sa mga amo dito na mga mababait. Yung amo ko naman dito kahapon, hindi, yung anak ng amo ko, yung panganay, ganun din, parang iniisip ko din talaga na hindi talaga hawak yung mga nila, yung baga iniisip nila kasi nga sa akin nga, candy nga lang, parang binentang sa akin candy lang, yung chupa chups lang na yun lang yung akala niya kinain, wala naman silang ebidensya, tapos binentang sa akin kasi nga ayaw ng alaga kong bunso, ayaw din ng amo ko. So ang sabi nitong panganay na alaga ko na meron tayong sa bahay, meron tayong camera sa bahay, pwedeng sabi ko, pwede nyo reviewin, sabi kong ganun. Ipa-review mo kasi ang may access lang ng camera dito yung bunso. Sabi ko, sige, ipa-review. Sabi kong ganun. Para bang ako nga, sa tagal ko na nagtatrabaho dito, ganun yung dating sa akin na mayroon tayong mata dito sa bahay, pwede nating sabi ganun. Okay, sabi kong ganun. Tapos, parang mas mas weird or mas mas malala kaysa sa nawalan ako ng pera. Ba, putres na yan. Ba? Yun lang yung dahilan na kaya kahapon talaga, imbes na magpahinga ako, kain tayo. Imbes na magpahinga ako, umikot ako doon, ipamukha ko talaga sa kanya na, talagang pinamukha ko sa kanya na kaya kong bumili kung gusto ko mong kumain. Ayaw ko lang pagkain. Maasim nga. Tapos, binilahan ko siya, mahahaba yung binili ko. Sa kanya, parang isang dangkal lang yung, alam niyo yung rainbow ang kulay na parang gummy, na gano'n, na maasim, yung mga chupa-chupa, yung parang dila na mga pagkain ng pambata, dalaga na yung alaga ko, 22 years old na, magte-23 na. Tapos yun yung sabi niya, paborito ko kasi yun, ganyan-ganyan, sabi ganun. Kahit na hindi man niya dinadirect na sabihin sa akin na, ikaw yung kumuha, pero pinaramdam niya sa akin. Kahapon nga, sinabi ko dun sa bunso na, reviewin mo yung yung camera dito sa bahay kasi, hinahanap ng ate mo yung niya, yung pagkain niya, sabi ko. Tapos, masyadong na sobra-sobra na yung ginawang ganon, sabi ko. Okay lang sana kung pera na malaking halaga at may reason talaga na matitentasyon talaga. Yung pagkain na kawalang dangal naman pagkain lang yan, hello. Magkano lang yun? $12 lang yung isang metro na ganon. Isang metro na ganon, $12, $13 lang. Binilhan ko siya ng dalawa, mahaba na sa kanya, na wala daw yung ganyan lang kahaba. Ganyan, isang dangkal lang. Tatlo daw yung nawala. Binilhan ko siya ng bali 2 meters kasi dalawa yung tigwa 1 meter. Pinakmukha ko talaga sa kanya. Sabi niya, hindi ko naman binintang sa'yo, hindi ko naman sinabi na ikaw, hindi mo nga sinabi sa akin direct, pero pinaramdam mo sa akin. Sabi ko ganun. So, mahirap talaga. Sabi ko, sa sobrang tagal kong nagtatrabaho dito, ilang taon na ba ako nagtatrabaho dito? Ganun na ako katagal. Sabi niya, mga yan, sinabi niya kung ganun katagal. Sabi ko, ganyan ako katagal nagtrabaho dito, pero parang empty ako sa inyo. Sabi ko ganun. Nawalan ka ng tiwala ng dahil sa mga ganyan. Sabi ko ganun. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko ganun. Kaya umiyak yung alaga ako kahapon. Nag-sorry siya na baguhin daw niya yung ugali niya, ganyan. Yung amo ko namang lalaki, alam ko naman na baga alam niya, pero tahimik lang siya. Pero, di ba, hindi rin mapagkatiwalaan. Kasi dati, may din yan, si amo, nagbebentang din yan si amo. Nagbebentang din yan. Yung,
Yung katulong nila dati, pinagbintangan nila yun na kinuha yung wallet, di ba wala na yung amo ko babae. Pinagbintangan, kinuha daw yung wallet na leather wallet daw. Di ba patay na nga yung amo kong babae. Nang dumating ako, hindi ko na nakita yun eh. 2 taon pa lang yung bunso kong alaga. Wala na yung alaga, ay wala na yung amo ko. So, meron daw yung wallet, regalo daw niya sa asawa niya. Yung pinakaunang katulong yata nila na pumunta na ng Canada. Nilagay daw yung wallet dito sa drawer. Sure daw siya, 100% sure. Tapos, nung umalis daw yung katulong na nagpaalam na parang nag-on the spot, parang something ganun. Siguro nagsabi na siya, pero baliwala lang kay amo kasi akala niya matagal pa. Tapos, nung aalis na, nag-empake na yung katulong. Siyempre, hindi naman niya sine-check yung mga gamit dito. Nag-empake daw yung katulong. Pagkaalis daw nun, naalala daw niya, nandun daw yung chinek daw niya, wala daw yung wallet. Parang hindi ko lang alam yun yung kiniwento niya sa akin. Pero hindi ko talaga alam kung totoo talaga na nawala yung wallet. Kasi may mga hinahanap din siya na something mga pang-massage na dito sa likod. Di ba last na pumalit sa akin, di ba, nung 2016 to 2019 nandito ako. Tapos umuwi ako dahil nag-alaga ako ng mother ko. Tapos pumalit sa akin Indonesian. Tapos 2 years din dito, 2 years din ako sa Pilipinas. After nun, hindi na nila ni-renew. So ang ginawa nila, nung patapos na ng kontrata yung katulong, tinawagan nila ako kung gusto ko pa daw bumalik. Pinabalik nila ako. Tapos, yun, nung nandito na, wala nandito yung Indonesian, sinabi nawala daw yung pang-massage niya, yung kasi nga yung mga Indonesian, magaling silang mag-massage dito sa likod, di ba yung kukuskusin nila, magaling silang mag-massage, marunong sila sa mga ganun. Nawala daw yung pang-massage niya, parang, yata yung yung may bilog, hindi ko alam kung hindi ko ma-describe ko ng itsura kasi hindi ko man nakita. Tapos, hindi ko talaga alam kung ano talaga, yung ang pinagbintangan na naman niya, yung katulong niya dati. Ganun. Hindi mapagkatiwalaan. Kahit na ako siguro, kung ako aalis dito, malamang at sa malamang may ibibentang din sa akin to. May ibibentang sila, ganun sila. Ganun yung mga yung mga amo. Hindi man lahat, pero mostly. Kahit na mabait sila, hindi mo pwedeng ipagkatiwala yung trust talaga na hindi kanila kayang ganyanin, hindi kanila kayang siraan, kahit na hindi naman totoo, instinct lang nila, kahit nasasabihin nila na hindi talaga 100% talaga na dyan ko nilagay. Pero yung 100% nila, hindi talaga yun 100% kasi nga iba talaga. Yung last nilang naalala dyan yun, pero ang totoo talaga ay hindi. Yun yung totoo nun. Kahit na gaano kabait ang ipapakita ng amo mo, pero deep inside sa kanila, syempre yung mga pakitang tao, tayo din may mga pakitang tao din tayo eh. Kumbaga, napipili din natin yung pwede nating sabi ganun. Kahit na sabi pa ng alaga ako kagabi nga, hindi ko man sinabi na ikaw yun, sabi ganun, tulad nung hinanap ko kay papa ko, hinanap ko kay kapatid ko, wala daw sa kanila. Sabi ko, yun nga, ibig sabihin, ayaw ng kapatid mo, ayaw ng papa mo. So, iniisip mo, ako ang kumuha kasi alangan kakainin ng pusa yun, 'di ba? Parang ganun. Kahit na hindi mo sinabi sa akin, pinaparamdam mo sa akin, sabi ko ganun. Naintindihan ko, sabi ko, na ako yung bagsakan na kahit na hindi mo sinabi sa akin. Hindi kasi same lang yun na tinanong lang kita. Sabi ko, tanungin mo yung kapatid mo, yung pamilya mo, pamilya kayo eh. Sabi ko nga, ako yung outsider eh. Okay lang sana kung may in and out na mga tao dito sa bahay at maintindihan ko na hindi mo dinadirect sa akin na ibibentang. Pero yung ganun na ako lang yung mag-isa dito palagi sa bahay na na nandito naiiwan tapos sasabihin mo hindi mo dinadirect sa akin. Para saan yung ipapareview mo yung camera, 'di ba? Yung sinabi kong hindi ko alam, ipapareview mo. Tapos ang lang yan, hindi lang nila ma-review yung camera kasi nga walang memory card. So footage lang, yung current footage lang yung makikita nila. Wala. Okay lang naman sa akin. Palagi nga akong umuwi. Pero sa akin naman, okay lang naman sa akin kung uwi na ako eh. Uwi na ako na mabuhay naman ako sa Pilipinas. Kaya kong maghanap buhay. Kaya namin buhay ng mga sarili namin. Diba? Na ganun na hindi talaga mapagkatiwalaan. Wala talagang Mostly kahit nasasabihin natin na pero mas okay yung amo ko dito kumpara sa una kong amo. Pero may mga ugali talagang ganun. Kahit naman sino sa atin eh. Lahat ng tao may mga kanya-kanyang ugali. Ako din hindi ko naman masasabi na mabait ako.
na perfect na ganon. Meron din akong ugali na iniisip ko na, oo, ganyan-ganyan. Hindi natin maiwasan yun. Di ba? Aminin man natin o hindi. Meron tayong mga ugali na gano'n na nag-isip. Baka ganito, baka ganyan. Pero yun yung ugali ng amo ko dito na gano'n. Kasi wala namang perfect na ano. Pero unfair lang doon sa parang mapagbentangan. Di ba? Kahit na ano. Kaya sabi ko sa kanya, na is very annoying. Kahit nasa sobrang tagal kong natrabaho dito, ganyan lang. For the candy, walang dignidad. Sabi ko ganun. Hindi ko ipagpalit yung dignidad ko para lang sa candy na yan. Sabi ko ganun, Diyos ko. Na ano lang ako, naawa lang ako doon sa Pilipina na terminate on the spot. Nandun siya, nakaupo lang doon sa mga dala-dala niya, mga gamit niya. Nandun sa gilid ng Philippine store. Kawawa. Naka-ano siya, parang nakaupo lang dun sa may sahig na dun sa loob kasi nga humingi siya ng advice dun sa nagtitinda or sa may-ari ng Philippine store. Tama-tama na dun ako. Sabi niya, sis, ano yung ano? Sabi ko, tawagan mo labor department. Sabi ko, kaya, ano yung number? Sabi ko, no, sinerch ko, denial ko, kinunta ko hanggang nagka-connect, nakausap din niya bago ako umalis. Yun lang, naawa lang ako kasi siguro ang edad niya mga nasa 40 plus. Ganyan, mga nasa 46, mga ganun siguro. Yun lang, fight lang. Kasi nga, ng ibang bansa tayo, nangangailangan tayo ng pera. So, kailangan nating magtiyaga, magtiis ng kung ano yung mga ugali nila. Yun. So, yun lang muna guys. Ano lang, nakakalungkot lang. Thank you for watching and God bless. Bye!